Paano nga ba magpadala ng pera o mag-transfer ng funds mula sa East-West Bank papunta sa ibang bank account, mapa East-West or wallet pa yan katulad ng GCash or ibang bank katulad ng BPI, BDO at iba pa. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung East-West mobile app kung saan nakapag-sign up na ako and nakapag-login na din. Kung wala pa kayo ng East-West Bank na app, pwede kayong mag-download at mag-install nito from Play Store or App Store. Tandaan na dapat meron na kayong bank account sa East-West bago kayo makapag-sign up sa East-West app nila at ma-access yung mga features katulad ng transfer, yung pagbayad gamit yung QR code which is magiging available soon, pagbayad ng bills at marami pang iba dito. This time, mag-transfer tayo. Kung sakaling magka-transfer ka ng pera from your East-West Bank account to another East-West account, piliin mo lang yung to other East-West account. Ilagay mo lang dito yung account number sa East-West Bank and yung from, ito yung bank account mo na panggagalingan ng pera. May iba pang option dito katulad ng to your own East-West account. Nangyayari to kapag meron kang more than one East-West Bank account. Sa akin, isa lang kaya hindi ako makakapag-transfer to another East-West Bank account na ako rin yung owner. Ngayon naman, yung kadalasan na nagagamit dito ay kung merong East-West Bank account na gusto mag-transfer to another bank katulad ng Land Bank, BDO, pwedeng-pwede. Ang option dyan ay InstaPay or PesoNet. Ang kagandahan ay pwede rin mag-transfer to another e-wallet katulad ng madalas nating nagagamit katulad ng GCash or Maya. Meron ditong InstaPay at PesoNet. Ang kaibahan ng dalawa kapag InstaPay, instant yung perang padala. Magkapakita agad sa bank account. Kapag naman PesoNet, libre siya. For up to 250,000 pesos yung pwede i-transfer, mas malaki kumpara sa InstaPay. Yun nga lang hindi siya instant. Meron siyang cut-off na 10 AM, 1 PM, or 4 PM. Pwede siyang mapadala within the day pero maghihintay pa ng few hours depende sa cut-off or the following day, depende rin sa cut-off at kung kailan ka nag-transfer. So in this video, gagawin natin yung sa InstaPay para ma-check na rin natin kung nag-reflect pa talaga yung perang padala. Yung from, ito yung panggagalingan ng perang ipapadala. So ito yung bank account natin. Destination bank muna tayo. Siguro piliin ko na lang dito yung GCash. Pero again, kahit anong bank account na piliin nyo dito, basta ilagay nyo lang yung tamang account number, pwede. Ito yung GCash, GExchange or GCash. And then, ilagay ko lang dito yung phone number. Para nga pala sa favorite, wala pa kasi ako na-set na favorite dati. Pag sinap ko yan, pipiliin ko lang siya sa list ko. Ibig sabihin, dito nyo sinasave yung mga account na gusto nyo padalhan regularly. Pwede ko itong isave sa favorites ko. And then, yung amount, 100 pesos. Transfer fee is 10 pesos for this case. Transfer purpose, phone transfer tayo. Remarks optional lang, so i-leave ko na lang yan as blank. Nagkakaroon ako ng error katulad nito, account name or favorite pala to. So, lagay ko rito kung sino yung owner ng bank account or ng GCash account pala. Tap ko yung continue, andito yung name, andito yung number. Pwede na ako mag-proceed, tap ko tong transfer. I-authorize natin, tap ko yung authorize, and then scan ko lang yung fingerprint ko. Pwede naman passcode or yung password nyo sa East-West, pero sa akin na-set up po kasi as biometrics yung pwedeng pang-transfer or pang-authorize. Transfer successful na, pwede ko tong i-share, lalo kung gusto kong ipadala doon sa taong pinagpadalahan ko ng pera. Ibig sabihin, ito na yung proof na nagpadala na ako sa'yo ng pera, andito yung transaction preference. So, pwede ko siya ipadala via messenger or Bluetooth or sa email o iba pa dito. Andito nga pala yung reference number, invoice number, and date and time kung kailan ko transfer. I-download ko to para may sarili din akong kopya. Tap ko tong done, punta ako sa accounts. Kung mapapansin nyo, dito sa transaction history, makikita yung mga lumabas o pumasok na pera, nabawasan na ako ng 110 pesos. So, i-check ko naman yung sa GCash account ko. Ito yung transaction history and clearly pumasok na nga yung balanse. At hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong issue sa pag-transfer ng pera. Mabilis lang siyang gawin. Again, pwede nyo itong gawin kung gagawin nyo ay East-West to other bank, hindi lang sa GCash, kundi sa Maya, BPI, Land Bank, BDO, Metrobank, at marami pang iba. Tandaan na dapat tamang account number yung i-enter ninyo para hindi magkaroon ng problema sa pag-transfer ng pera online. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!